Breaking news! Nagbabagang balita. Naku po, umandar na naman ang China, Pangulong Bongbong Marcos at ang West Philippine Sea. Viral ngayong Lunes matapos ang umiinit na tensyon sa West Philippine Sea. Paano ba naman kasi mga kababayan? Muli na namang umatake ang mga Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard habang sila ay papuntang Escoda Shoal para sa kanilang resupplying mission. Eto malupit mga kababayan dahil inakusahan pa mismo ng China ang mga Philippine Coast Guard na illegal daw ang paghihimasok ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo ng dalawang bansa. Naku po, ano kaya ang masasabi ni PBBM dito? At ano kaya ang naging dahilan ng Chinese Coast Guard na muling gawin ito sa Pilipinas? Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ko at sabay-sabay nating alamin ang pinakamainit na balita sa araw na ito. Just in, inakusahan ng Pilipinas nitong Lunes ang Chinese Coast Guard ng labag sa batas at agresibong maniobra sa West Philippine Sea na nagresulta sa mga banggaan na nagdulot ng pinsala sa dalawang barko ng Philippine Coast Guard. Ayon sa isang pahayag ng National Task Force for West Philippine Sea, kaninang umaga, ang Philippine Coast Guard vessel na BRP Bagakay at BRP Cape Inganyo ay nakatagpo ng labag sa batas at agresibong maniobra mula sa Chinese Coast Guard vessels habang papunta sila sa Patag at Lawak Island sa West Philippine Sea para sa isang resupplying mission doon. Ang mapanganib at maniobra na ito ay nagresulta sa banggaan na nagdulot ng pinsala sa estruktura sa parehong mga barko ng Philippine Coast Guard. Nauna nang sinabi ni Chinese Coast Guard spokesperson Gan Yu sa social media na ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na BRP Bagakay at BRP Cape Inganyo ay sinadya na bumangga sa isang barko ng Chinese Coast Guard malapit sa Escoda Shoal. Sinabi ni Gan Yu ng China na sa bandang 3:24 AM binalibola daw ng barko ng Pilipinas ang paulit-ulit na solemn na babala ng China at sadyang bumangga sa boat ng China. Nakaraniwang pinangalagaan ang mga karapatan nito at nagpapatupad ng batas na hindi propesyonal at mapanganib na paraan na nagriresulta sa isang banggaan. Ayon sa National Task Force for West Philippine Sea, maghahatid sana ang BRP Cape Inganyo at BRP Bagakay ng mga mahalagang gamit sa mga tauhan na nakatalaga sa Patag at Lawak Islands nang mangyari ang insidente. Sa kabila ng mga paratang ng China, ang parehong Philippine Coast Guard vessel ay nananatiling nakatuon at magpapatuloy sa kanilang misyon na maghatid ng mga mahalagang supply sa mga tauhan na nakatalaga sa Patag at Lawak Island. Kamakailan ay naghain ng formal na protesta ang Chinese Foreign Ministry sa presensya ng barko ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Ang Escoda Shoal ay tinatawag ding Sabina Shoal na matatagpuan sa 75 nautical miles o humigit kumulang 140 kilometers mula sa Palawan na nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang BRP Teresa Magbanwa ay nakaistasyon na sa Escoda Shoal mula pa noong Abril sa gitna ng mga ulat ng mga aktibidad sa reclamation ng China sa lugar. Nanindigan naman ang Philippine Coast Guard sa responsibilidad nitong tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga maritime domain habang tinutugunan nila ang anumang banta sa ating pambansang interes. Hinimok ng National Task Force for West Philippine Sea ang pagpigil at pagsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea at iba pang mga nauugnay na mga international na batas upang maiwasan ang higit pang paglala at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng sasakyang pandagat na tumatakbo sa rehiyon. Sa kabila ng mga pag-uusap para sa de-escalation, nagpapatuloy ang tensyon sa West Philippine Sea sa gitna ng malawak na pang-angkin ng China sa South China Sea. Ang South China Sea ay isang kandak para sa higit $3 trillion sa tauhang ship commerce. Bukod sa Pilipinas, ang China ay may magkakapatong na claim sa lugar kasama ang Vietnam, Malaysia, Indonesia at bansang Brunei. Noong 2016, isang international na arbitration tribunal sa Hughes ang nagdesisyon pabor sa Pilipinas sa malawakang pag-angkin sa China sa South China Sea na nagsasabing ito ay walang legal na batayan. Gayunpaman, ang bansang China ay hindi ito kinikilala ang desisyon ng National Tribunal. Samantala, sa ibang balita,
Tinapos ni Pangulong Tarnam Shanmugaratnam ng Singapore ang kanyang 3 araw na state visit dito sa Pilipinas na pagtibayin sa relasyon ang dalawang bansa sa kanyang pag-alis mula sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City noong August 17, 2024. Sa unang araw ng kanyang paglalakbay sa Pilipinas, nakipagpulong ang pinuno ng Singapore kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Palasyo ng Malacanang para sa isang bilateral na talakayan. Sinaksihan din ng dalawang leader ang pagtatanghal ng dalawang nilagdaang Memorandum of Understanding on the Recruitment of Filipino Health Workers and Collaboration on Carbon Credits sa ilalim ng Article 6 sa Paris Agreement. Nakipagpulong din ang Pangulong Shanmugaratnam kay DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga upang harapin ang mga plano ng Pilipinas sa sustainability ng tubig at iba pang likas na pag-aari bilang iba pang posibleng lugar para sa bilateral na kooperasyon. Bumisita din ang Pangulo sa Association of Southeast Asian Nations Center for Biodiversity at sa International Rice Research Institute kung saan idinaos ang briefing sa kanilang mga pagsisikap sa pagtataguyod ng mga sustainable agriculture at biodiversity conservation at kung paano ang Pilipinas at ang Singapore ay maaring magtulungan sa mga lugar na ito. Higit pa rito, lumahok siya sa isang closed-door roundtable discussion na pinangungunahan ng Asia Society Philippines at Makati Business Club kung saan tinalakay nila ang mga pandaigdigang pag-unlad at mga hamon sa ekonomiya na kinakaharap ng dalawang rehiyon. Dumalo din siya sa 75th anniversary ng exhibition ng Singaporean Red Cross sa Maynila. Binigyan ng briefing ang Temasek Foundation at pinarangalan ang National Day of Reception kasama ang mga Singaporean na nakabase dito sa Pilipinas. Ito ang unang pagbisita ni Pangulong Shanmugaratnam sa bansa sa isang opisyal na kapasidad bilang bagong Pangulo ng Estado ng Singapore. Ang huling pinuno ng Singapore na bumisita dito sa Pilipinas ay si dating Pangulong Halima Yacob noong 2019. Ang kanyang pagbisita dito sa Pilipinas ay kasabay ng paggunita ng ika-55 years anniversary ng diplomatic relation ng Pilipinas at bansang Singapore ngayong taon na formal na itinatag noong May 16, 1969.